Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Pinutakte ng ilang netizens ang isang online post kaugnay sa kakaibang barangay hall na itinatayo sa Maynila. Ang siste kasi, tila balakid ang naturang gusali dahil lagpas ito hanggang sa kalsada. Nakausap ng Balitang A to Z ang barangay captain sa lugar na nagpaliwanag kung bakit nagkaganito ang disenyo ng gusali at kung ano ang gagawin ngayon. May Balitang A to Z exclusive, si Ace Cruz. Umani ng samot-saring reaksyon ang online post na ito kung saan kita ang tinatayong gusali na hindi lang sinakop ang sidewalk, lumagpas pa sa kalsada. Ang caption tuloy, uwian na, may nanalo na. Sa Santa Mesa, Maynila naharap ng A to Z News team ang gusaling ito na atin napag-alamang magsisilbing temporary barangay hall. Ayon sa barangay captain, ayaw ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. So kailangan meron pong temporary na kung saan natin papupuntahin ng mga constituent natin. Mahalaga po sa akin ng constituent ko, ayoko po nahihirapan. Nakaschedule kasing gibain ang kasalukuyang barangay hall na gagawing multipurpose hall. Pero dahil sa nagtrending na post ayon sa kapitana, kanya nang pinasimulang gibain ang itinatayong gusali. Maghahanap po ako sa mga katabing barangay na temporary na magiging tanggapan ng mga constituent namin para humingi or dumulong ng mga tulong sa amin. Kasi hindi naman po pwedeng punta ka dito, punta ka doon. Ayon kay Manila Public Information Office spokesperson Attorney Princess Abante, bawal ang pagtatayo ng anumang gusali sa sidewalk o bangketa. Pero aminado silang may ilang lugar na limitado talaga ang espasyo. Purely residential yung area. So, nagiging problema talaga, even in other barangays, na wala silang lugar para sa barangay hall, whether temporary or permanent, para mapaglagyan. Sisilipin anya kung may permit ba sa City Engineering Office para sakupin ang sidewalk sa pagtatayo ng naturang temporary barangay hall sa Santa Mesa. From my understanding, may si DPWH ang nag-check if pwede, pero dapat talaga hindi yan masasakop yung kalye. Samantala, humingi naman ng dispensa ang kapitana pero aminadong naapektuhan sa ilang pambaba sa kanya. Sabi ko na magpasensya na, wag niyong basahin yung mga messages na yan. So tapusin natin to, patatanggal ko yan, tapos. Kaugnay nito, nakipag-usap ng ilang kinatawan ng MMDA sa mga opisyal ng naturang barangay kaugnay sa mga sagabal na ito sa lansangan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.